Senate Impeachment Court. Magandang umaga po, attorney, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Magandang hapon po, magandang umaga sa inyong lahat at saka sa inyong mga tagapakinig. Maraming pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin kahit na araw ng linggo. Anyway nga po, nagpasabi na po si Senator Panfilo Lacson na pabor yung Senate majority na ibalik sa hapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang binabanggit po niyang time, attorney, 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. So unang tanong po, attorney, kailan po ba ibababa ng impeachment court yung kanilang desisyon patungkol po dito sa pagbabago, posibleng pagbabago po ng oras ng impeachment trial? Kung meron ng ganyang mga mga headway on the talks on the afternoon rescheduling ng mga session, hintayin natin yung presiding officer na sabihin niyan in open court kasi katulad ng narinig natin the last hearing nung Lunes, sabi niya kung meron mang ganun, sasabihin niya beforehand or in advance. So, ibig sabihin nun, hindi pa mag-a-apply yan this week dahil hindi siya papasok dun sa sinabi niya na in advance. Siyempre, kailangan din ng advance notice yung ating mga parties, pati mga councils, para pati mga witnesses na sinapina para malaman nila kung anong oras talaga sila dapat pumunta at makapaghanda sila doon sa takdang oras na yon. Opo. Sa ganito po bang usapin, attorney, para po mas malinaw lang sa ating mga kababayan, no, sino po ang magpapasya? Yung mismong presiding officer lang po ba, which is si Senator Francis Escudero, or kailangan po buong Senate Impeachment Court, kumbaga buong mga senator judges? May botohan bang mangyayari? Ano po yung magiging scenario or aasahan ng ating mga kababayan? Etong mga ganito, hindi na kailangan to ng botohan. While there may be a consensus between among the senator judges sa kanila na yun, at ito ay ginawa nila during caucus, syempre, ang magsasabi lamang yan at mag-i-inform lamang sa atin ay ang presiding officer. Pero ito ang nakikita natin, medyo yung pag-uusap regarding sa schedule is such a small and minuscule matter compared to what is really before the impeachment court. So dapat ang mas pinag-uusapan ng taong bayan are really the evidence being presented, pati yung mga legal theories ng magkabilang panig. Totoo naman po, attorney, agree po ako dyan kasi kahit man po yung ibang mga kababayan natin ang sinasabi, kapag kasi umaga masyadong bitin yung paglalatag ng mga ebidensya, yung pagsalang ng mga testigo, pero kapag daw po nilipat sa hapon, mukhang mas mahaba yung kanilang panahon. Sabi nga nila, baka 1 to sawa po pwede yan para lang po mas mapabilis yung proseso. Pero ito po, attorney Tunggol, kasi yung House Prosecution Team, ang sabi nila, pabor sila na gawing 4 days yung impeachment trial, Monday hanggang Thursday. Ang defense team naman po, si Attorney Michael Poa, sabi niya, we are prepared to proceed in accordance with the court's directives. Pero sa ngayon po, attorney, talagang wala pang, kumbaga kung kayo po ang tatanungin, wala pa po talagang final decision. Hihintayin pa rin natin kung ano talaga ang magiging araw at oras nitong impeachment trial. Again, that's such a minuscule issue to be talked about in this early in the morning. And I think the news cycle has, ito yung pinag-usapan for the last 2 to 4 days, nang nakalipas. So, I think yung mga ganyang mga scheduling, maliit na bahagi lamang yan ng ating impeachment trial. At yan ay very ordinary sa mga abogado na mag-iba-iba ang schedule. So, yung ating mga kababayan natin, kahit umaga pa yan o hapon, ay makakakaroon naman sila ng pagkakataon kung talagang gustuhin nila. Sinabi nga nila, di ba? Alam natin to, may quote na ganyan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, kung gusto talagang manood at makibahagi ng ating mga mamamayan, whether the schedule is in the morning or in the afternoon, manonood at manonood po sila dyan kung importante po para sa kanila. So I think it is so unfair for the impeachment court to be reduced into a scheduling conflict. So sana po
yung ating diskurso ay lumawak-lawak naman po ukol sa mga mas importanteng bahagi ng impeachment trial. Katulad na lamang po, for example, sa susunod na linggo, marami pong mga nakalaan na mga ebidensya na ilalatag po, no? Nandiyan pa rin yung patuloy na pagrepresenta ng House Prosecution Panel para sa Article 1. Andyan din po yung ruling ng ating presiding officer ukol doon sa subjudice rule, pati yung pagpapaunlak kay Attorney Libutan na sabihin yung kanyang panig ukol dun sa manifestation ni Attorney Sison. Yeah. Ano po ba yung mga, at saka ano po ba yung mga ibang mga kailangan gawin ng mga parties para mapatunayan po yung kaso nila. So sana po ganoon yung usapan natin para mas malalim-lalim naman po yung pag-iisip ng ating mga kababayan. Oo nga po, tama naman po kayo. I agree po doon, Attorney, no. Isa pong punto kasi last time may binanggit po si Attorney Salvador Panelo. Isa po kasi sa mga pinunan niya yung mga testigo na House Prosecution Team, pero isa po sa naging batikos din po niya ay yung sabi na nagpapabagal daw po sa impeachment trial yung kawalan umano ng kontrol ng presiding officer. Your thoughts po? Yan po, hindi po totoo yan, no? Yung ganyang mga sinasabi na dahil walang control yung presiding officer. The fact na nakaabot na po tayo sa pang-6 at pang-7 na mga witnesses para sa Article 1, at kaya nga po tayo rin ay nasa article na pangalawa na po na nilalatag ng ating House Prosecution Panel ay dahil na rin po doon sa control and supervision ng ating presiding officer sa buong proceedings. At kaya rin po nagkaroon ng pagpapabilis at hindi pag-upo na kay Ms. Marivic Pareha ay dahil din po doon sa kaalaman, katalinuhan at saka ng control ng ating presiding officer. Kung malalaman nyo po, nung Lunes ay dapat iuupo pa para mag-identify ng mga dokumento si Ms. Marivic Pareha, pero dahil na rin inaprubahan ng ating presiding officer yung judicial notice at nalaman at alam ni presiding officer kung ano pa yung mga kailangan na testimonya na sabihin ni Ms. Pareha na sakop na ng judicial notice na yon, wala na po nagawa si Congressman Suwan at mag-accede na lamang po doon sa sinabi ng presiding officer na wag na pong magpatuloy yung testimonya ni Ms. Marivic Pareha. So that is, if you have the time and motion studies, alam po ninyo na yung isang testigo na yung would have taken the whole day for her, or even one full session na 2 hours in the morning before the lunch break para mag-testify. So that only shows na yung control at supervision ng presiding officer is very effective in these kinds of scenarios. Tsaka in fairness po sa social media, marami nagsasabi na sa impeachment trial, ang pinakaabala talaga yung presiding officer, si Senator Escudero. Kasi syempre siya yung tumututok dun sa daloy, ika nga diba, ng paglilitis. And for sure, continuing study rin po, kumbaga pag-aaral kung ano yung mga dapat na gawin, ano dapat na ibabang kautosan halimbawa, etc. po, no, Attorney? Dagdag ko lang po, no, syempre unfair din na isisi lahat sa impeachment court. Ang lagi po nating iisipin ng impeachment court, pati ang presiding officer, is just a passive body. So ito ay aakto lamang ayon sa akto ng mga councils at parties na nagrepresenta at saka yung mga nag-o-object sa kabilang panig. So dapat ito pong pagpapaikli o pagpapabilis ng proceedings na to ay nakasalalay po sa both parties. Katulad na lamang po ng mga tanong. Para sa nagrepresenta ng isang testigo, medyo dapat mabilis-bilis naman yung pagsasalita ng isang nagrepresentang counsel. No? Tayo po ay nag-litigate for the last 20 to 30 years na po. No? So alam ko po kung ito ay isang paraan po na para mapabilis o mapabagal ang isang proseso. Kapag mabagal magsalita ang isang abogado, bumabagal din po ang proseso because it accumulates, the time to say things accumulates, at
syempre yung mas importante, more than the question is the answer of the witnesses. So, syempre, mabagal din naman yung witnesses. Opo. Minsan, papaulit niya pa. Can you please repeat it? I don't understand it. So, yun po yung accumulation of mga delays na ganon will result in mga unnecessary delays po. Opo. So, kaya sinasabi ko po na it is a group effort between the impeachment court and also the parties para mapabilis at mapadali yung proseso. Pero may possibility po ba, attorney, na iaapela halimbawa sa House Prosecution Team maging sa defense team na magbawas ng mga ebidensyang isasalang o kaya yung mga testigo po na ipipresent? Alam niyo po, that is such also an unfair question to both the impeachment court and the parties presenting their case, because it's totally their prerogative. Sa isip po nating mga nanonood, nababagalan po tayo because we are deluged with a lot of information, unlike in the previous impeachment proceedings before. During the Corona impeachment, ang hindi pa po ganun kalawak yung social media natin. So we are not barraged by information about the impeachment proceedings by content creators, only by the traditional media na merong social media presence. So ngayon po, yung mga tao, for whoever it is na nagsasabi na ang bagal ng proseso is because hindi na po sila sanay, and I think siguro na-adapt na rin ng mga tao yung form, yung pag scroll na lang ng mabilis. So yung ating patience ay medyo umiikli na rin in these proceedings. However, ang kailangan matandaan po ng ating tao, more than the pagpapabilis sa proseso, is really the allowance of the parties to be able to present their case fully, both the prosecution and the defense. Kailangan po ng impeachment court na mabigyan ng due process yung magkabilang panig. So, kahit na mag-suffer ng konti yung bilis, yung speed at saka yung daloy ng proceedings, basta mailahad ng parehong parties ng mas maigi, mas maganda po yun. Opo. Doon po sa issue po pala na sabi ng presiding officer, maglalabas siya ng kautusan doon po sa mga partido na posibleng lumabag sa subjudice rule, no, attorney. Kailan po aasahan ng ating mga kababayan na mailalabas po ito, and kumbaga kayo po bilang abogado, no, ano po yung posible na ipataw na kautusan? Masisitahin ba? Hindi naman siguro suspenda, no? Akin, kung alam ko na. Pero ba, attorney, baka yung pwede ninyo yung ma-share? Gusto mo lang ng breaking news, Baka lang meron na, attorney. Well, actually, let's not preempt the presiding officer. Pero bukas po yan, no? Hindi ko rin po pwedeng ilahad sa inyo kung ano yung nakapaloob dun sa kanyang desisyon, dahil hindi pa po yun yung pinaka-final na final. Dahil katulad ng sinasabi ko po, no, kailangan pambigyan ng pagkakataon si Attorney Ligutan para makapagsabi po ng kanyang side po ukol dun sa manifestation ni Attorney Sison. So, kailangan po muna pakinggan yan, at kung merong kakaiba na sinabi si Attorney Ligutan at na hindi in-anticipate ng presiding officer dun sa kanyang resolution, so maaari pa pong mabago yun, and it would be unfair to the parties na isabihin ko na po ngayon o makuryente tayo, no? Pag sinabi ko yun, tapos biglang last minute may nag-iba po. So it is moving pa rin po, no, resolution, hindi pa siya set in stone until Attorney Ligutan's side is heard, because kailangan po siya bigyan ng due process. Opo. Pero doon po sa usapin ng mga senator judges naman, Attorney Tonggol, na yun nga po, nagpo-post sa social media, sige, banggitin na po natin, yung isa po sa mga napunan ng ating mga kababayan, si Senator Judge Pia Cayetano, doon po sa kanyang ipinost na video na allegedly spliced daw po, no, patungkol po kay House Prosecutor Shell Jokno. Papaano po ang trato dito ng Senate Impeachment Court? Basta po ang resolusyon na sasabihin ng presiding officer ay nauukol po doon sa coverage ng Rule 18 po ng Senate Impeachment Rules. And if you read Rule 18, kasama po dyan yung parties, yung senator judges, pati sarili niya, yung presiding officer, at pati po yung mga counsels, both the defense and the House Prosecution Panel, pati yung mga private prosecutors or private counsels. So kung naayon po doon
magiging omnibus po yung kanyang resolution at nasasakop po yung lahat ng mga tao na yun na sinasaad sa Rule 18. Apo. Yung nakalipas po na araw, nagkaroon kayo ng press conference. Natanong po sa inyo yung tungkol po sa gapangan ng boto. At ang nabanggit po kasi doon sa news article na yon, yung presiding officer si Senator Franz Escudero na kesyo may mga kinakausap na ibang mga senator judges. Bininan nyo na po ito, no? And kumbaga sabi nyo nga po, tinawanan lang ito ni Senator Escudero. Pero hindi pa rin po kasi nawawala, attorney, yung mga duda ng ating mga kababayan. Then ngayon po, merong pinagpipiestahan sa social media na picture po ni Senator Chis Escudero with Mayor Leni Robredo. So ang daming naiisip ng mga kababayan natin, uy, bakit may ganito, may ganitong pangyayari? Kayo po, ano pong masasabi nyo dito, attorney? Unang-una po, no, let's not dignify that article or whatever it is that you call it. It's even a article kasi hindi po siya features article at hindi siya news article. Ako rin po ay isang journalist at media practitioner ng medyo 13 years din po, no? So alam natin kung what it entails to write a credible news article na nakapaloob po sa journalistic ethics natin. So yung mga ganyan po, yung mga based on conjecture, suppositions, at saka mga haka-haka at saka mga gossip ay hindi na po dinidignify dapat, no, para hindi na po magkaroon ng oxygen na kumalat. As to the photos po naman ng ni Presiding Officer Escudero at saka ni dating Vice President Leni Robredo at ni Secretary Vince Dizon, ito po ay ukol sa isang event sa Clark para bisitahin yung isang ginawang ospital po doon. So dahil siya rin po ay isang functioning senator pa rin naman po at kasama po yun sa kanyang legislative duty at naimbitahan din po siya doon. Ito po ay walang bahid ng politika. It is just performing his duties at pagpapaunlak kay Mayor Leni Robredo dahil alam naman po ninyo, taga Bicol po at sila, no, at matagal na po rin silang magkakaibigan, yung mga Bicol Block na tinatawag na yan. Kaya po sila ay merong magandang relationship din po outside of politics. At nakikita natin yan sa kanilang mga body language, pati yung mga ngiti po nila nung last, I think that was yesterday, no? Makikita naman yung mga ganong interactions nila, and that is a very genuine and authentic na ano nila, no, interaction with each other because of their relationship even before pa po, no, but kahit before pa naging vice president si Mayor Leni Robredo. Ayan, so wag intrigahin ha. Kasi alam nyo kasi, attorney, 'di ba, sa social media, ang daming napopost, ang daming na-share, 'di ba? Kahit pong impeachment court. Marami pong may conspiracy theories sa social media, no, masyadong hitik na hitik yung creativity ng ating mga netizens pagdating sa mga ganyan. Totoo po. And kahit yung mismong impeachment court, attorney Tonggol, 'di ba? Victim din 'yan. I mean, ito, yung talagang term, victim ng mga misinformation, ng mga fake news. Yun nga lang ang problema talaga na ipapakalat 'di ba? So kayo po, ano na lang po yung mensahe niyo sa ating mga kababayan habang ito nga po magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bukas 10 o'clock pa rin po na umaga, 'di ba, attorney? Tama po, 10 o'clock pa rin po tayo bukas. Ang mensahe lamang po natin sa ating mga kababayan is, one, wag po tayong kumalas at wag tayong mainip dahil ang proseso po ng isang trial, more than anything, kahit na nakikita ninyong mabagal, ito po ay pagpapalabas ng katotohanan. Kaya katulad lamang po ng ng gata, 'di ba? So para masala po yung ebidensya, kailangan pong dumaan sa isang katsa at medyo mabagal po kahit pigain natin yung katsa na yung mabagal po lumabas yung gata, no, yung kailangan natin na pure na gata. So ganun din po ang ating proseso sa trial ng impeachment at kahit na anong trial po, no, kahit sa ordinary courts, ganito rin po 'yon, no. So wag po tayong mawalan ng pasensya dahil kasama po ito sa pagpapalabas ng katotohanan. At pangalawa pong mensahe ko,
tayo po ay sumubaybay sa mga credible na mga news outlet na meron pong fact-checking at ethical din po yung kanilang paglalabas. At yung isi-share din po sana natin, maging responsable tayo na tungkol din po at ukol yun doon sa mga ipinalabas na mga credible na mga news outlets. So, bilang netizen po tayong lahat, no, kailangan natin i-verify lagi yung mga facts na yon, and at tawag namin dyan, no, tinatriangulate namin, no, yung mga information, hindi lang sa isang source of information namin kukuhanin, kundi sa tatlong sources of information para makikita kung yung isang informasyon na yon ay credible o hindi. Ayan. And with that po, Attorney, maraming pong salamat sa inyo pong panahon sa amin dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Lagi po kayo mag-iingat, sir. Maraming salamat din po. Have a happy weekend. Happy weekend po. Yan po si Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson ng Senate Impeachment Court.